Dati inakala ni Roberto Rivera na perpekto ang kanyang buhay. Nakatira siya sa isang marangyang mansyon kasama ang kanyang asawa at tila maayos ang lahat. Ngunit isang hapon, isang Huwebes ng Marso ay nagbago ang lahat. Umuwi siya ng mas maaga kaysa karaniwan at may nakita siyang bagay na magpapabago sa pananaw niya sa mundo habang buhay. Umalis si Roberto mula sa isang mahalagang pagpupulong kasama ang mga Japanese investors ng mas maaga sa schedule. Maayos ang naging takbo ng usapan at matapos ang halos 5 dekadang karanasan sa mundo ng pananalapi, alam niyang panahon na para magdiwang pagpasok niya sa kanilang bahay. Ang katahimikan ay pamilyar, palaging tahimik tuwing ganitong oras. Madalas ay nasa spa o namimili ang kanyang asawang si Angelica kasama ang mga kaibigan at si Teresa ang kanilang tapat na kasambahay, ang tahimik na nagpapatakbo ng bahay. Sa loob ng 8 taon, si Teresa ang hindi nakikitang puwersa na nagpapanatili ng kaayusan. Habang iniiwan ni Roberto ang kanyang maleta sa pasilyo at niluluwagan ang kanyang kurbata, naisip niyang uminom ng malamig na serbesa sa porch bago dumating si Angelica na may dalang kwento tungkol sa mga designer bag at mga kaibigang sosyal. Ngunit biglang may nangyaring kakaiba. May narinig siyang sumisigaw. "Wala kang kwenta! Sobrang walang kwenta!" Boses yun ni Angelica, malakas at galit na umaalingaw-ngaw sa buong bahay. "Tingnan mo itong sahig! Nakakahiya!" Nakunot ang noo ni Roberto habang tahimik na naglakad sa pasilyo. Ang kanyang mga yabag ay halos hindi marinig dahil sa malambot na carpet. Habang papalapit sa kusina, mas malinaw ang galit na boses ni Angelica. Pati na rin ang isa pang tunog na hindi niya agad matukoy. "Lumuhod ka! Linisin mo yan ng nakaluhod, gaya ng nararapat!" Huminto si Roberto sa may pintuan at halos huminto ang tibok ng kanyang puso para siyang nasa isang bangungot. Nakaluhod si Teresa sa makinang na puting marmol na sahig. Pinupunasan ang isang maliit na mantsa ng kape. Sa tabi niya ay nakatayo si Angelica, nakapamaywang at nakakunot ang noo. Isang ekspresyon ng kalupitan na hindi pa niya nakita sa loob ng 15 taon nilang kasal. "Mas madiin, kuskusin mo pa. Kailangan mong maalala kung nasaan ang pwesto mo sa bahay na ito." Walang imik si Teresa. Nanginginig ang kanyang balikat at ang kanyang mga kamay na dati banayad sa gawaing bahay ay ngayon ay kumikilos sa kaba at takot. Napansin ni Roberto na may punit ang uniforme niya sa balikat. Tila may nang agrabyado. "Angelica!" Mahina ang kanyang boses, halos bulong lamang. Parehong napalingon ang dalawang babae. Agad tumayo si Teresa, pulang-pula ang pisngi sa hiya, ngunit itinulak siya pababa muli ni Angelica. "Oh Roberto, mahal! Hindi ko alam na dumating ka na." Biglang nagbago ang tono ni Angelica, ngumiti ng peke, tulad ng ginagawa niya sa mga charity gala. "Nahuli ko lang si Teresa na tamad sa paglilinis. Alam mo naman kung gaano ako kapili sa kalinisan." Tiningnan ni Roberto si Teresa na nakayuko at patuloy pa rin sa paglilinis ng sahig na wala namang dumi. Sa loob ng 8 taon, wala siyang narinig na reklamo sa trabaho nito. Laging malinis ang bahay. Laging nasa oras ang pagkain, laging maayos ang labada. "Ano bang ginawa niyang mali?" tanong ni Roberto habang dahan-dahang lumalapit. "May natapong kape, hindi agad nilinis. Natuyo at dumikit sa sahig. Kinailangan ko lang siyang pagsabihan." Nagkibit balikat si Angelica, parang wala lang. Lumuhod si Roberto sa tabi ni Teresa at hinawakan ang sahig. Walang mantsa, wala kahit kaunting bakas. Kumikinang pa rin ang marmol gaya ng dati. "Teresa, tumayo ka." Nag-alinlangan si Teresa, tumingin muna kay Angelica. Napansin ni Roberto ang pag-aatubili. May gumuhit na hindi maipaliwanag na pakiramdam sa kanyang dibdib. "Sabi ko, tumayo ka," ulit niya. Ngayon ay mas matatag ang boses. Dahan-dahang tumayo si Teresa, hawak pa rin ang basang-basahan. Nanginginig ang kanyang mga kamay.
Napansin ni Roberto ang pulang marka sa kanyang pulsuhan, parang may nanggigilang humawak dito. Ayos ka lang ba? Tanong niya ng marahan. Opo, Ginoong Rivera, ayos lang po ako. Agad niyang sagot, masyadong mabilis, parang paulit-ulit ng isinasanay. Siyempre ayos siya, sabat ni Angelica, pilit na tumatawa. Tinuturuan ko lang siya ng pamantayan natin. Lagi mong sinasabi, kahusayan ang nagpapalayo sa atin sa iba. Alam ni Roberto kung kailan nagsisinungaling si Angelica. 15 taon ng kasal ay nagturo sa kanya ng mga palatandaan. Ang mabilis na pagkurap kapag kinakabahan, ang pagtaas ng boses kapag hindi totoo ang sinasabi, at ang sobrang galaw ng kamay para ilihis ang usapan. Teresa, maaari mo ba kaming iwan sandali? Tumango si Teresa at tahimik na lumabas. Ngunit napansin ni Roberto na paika-ika ang lakad niya. Hindi niya ito nakita noon. Paanong hindi niya napansin? Paanong nakaligtaan niya ang mga senyales na ngayon ay napakalinaw? Pagkaalis ni Teresa, muling nagsalita si Angelica. Roberto, sobra ka naman. Hindi ito malaking bagay. Kailangan lang ni Teresa ng kaunting tulak minsan. Nagiging tamad siya kapag walang nakakakita, sabi ni Angelica ng kaswal. Tamad? Napalingon si Roberto sa kanya, hindi makapaniwala. Sa loob ng 8 taon na nagtatrabaho si Teresa rito, nagkaroon ka na ba ng totoong reklamo laban sa kanya? Well, siguro wala namang formal na reklamo pero... Oo, hindi, Angelica. Mariing tanong ni Roberto. Nag-atubili ang kanyang asawa at sa sandaling iyon, nakita ni Roberto ang pamilyar na ekspresyon, ang itsura ni Angelica tuwing may itinatago, tuwing nagsisinungaling tungkol sa credit card bills o sinasabi na nasa ibang lugar siya pero hindi naman. Hindi, amin ni Angelica sa wakas, pero hindi ibig sabihin. Kung ganon, putol ni Roberto, bakit siya nakaluhod na nililinis ang sahig na wala namang dumi? Roberto, sobra ka naman. Pinalalaki mo ang maliit na bagay, mariing tugon ni Angelica. Mantsa lang ng kape yon na... Anong mantsa ng kape, Angelica? Hinawakan ko mismo ang sahig, wala namang kahit ano ron. Tumahimik ang buong kusina, bumukas ang bibig ni Angelica, ngunit muling nagsara. Pilit siyang naghahanap ng dahilan na pwedeng paniwalaan. Tahimik na naghintay si Roberto, malamig ang titig at bawat maliit na kilos ng asawa ay mas nagsasabi ng totoo kaysa sa kanyang mga salita. Siguro nga napasobra ako, sabi ni Angelica sa wakas, pilit na tumatawa. Alam mo naman ako bago ang mga meeting sa charity club, na-stress lang ako at nailabas ko sa maling tao. Isang kalahating paghingi ng tawad. Ang uri ng paghingi ng tawad na madalas gawin ni Angelica kapag wala na siyang maibigay na dahilan. Ngunit may kutob si Roberto na hindi iyon basta pagsabog ng emosyon. May mas malalim na dahilan, may mas madilim na bagay na nakatago sa likod ng eksenang iyon. Nang gabing iyon, habang naghahapunan, maingat na pinagmasdan ni Roberto si Teresa. Maayos pa rin itong naglilingkod tulad ng dati, ngunit may kakaiba. Mabigat ang kanyang mga balikat, mabagal ang kilos, tila laging kinakabahan, parang inaasahan niyang pagalitan anumang sandali. Napakasarap ng pagkain, Teresa, sabi ni Roberto habang nililigpit nito ang mesa. Maraming salamat po, Ginoong Rivera. Mahina niyang sagot. Ngumiti si Teresa, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiti. Ayos ka lang ba? Napansin kong paika-ika ka kaninang umaga, tanong ni Roberto. Mabilis na tumingin si Teresa kay Angelica bago sumagot. Kaunting sakit lang sa likod, sir. Wala pong malala. Siguro dapat kang magpatingin. Pwede kitang ipaschedule sa doktor. Hindi na po kailangan, Ginoong Rivera. Gumagaling na po. Mabilis niyang tugon. Teresa, giit ni Roberto, kung may nararamdaman kang sakit, alagaan mo ang sarili mo. Tatawagan ko si Dr. Aquino bukas. Roberto, tama na, putol ni Angelica, matalim ang tono. Sabi niyang ayos siya, huwag mo nang palakihin ang maliit na bagay.
Ngunit hindi kumbinsido si Roberto. Kinagabihan, nagpasya siyang mas lalo pang magmasid. Sa mga sumunod na araw, sinadya niyang baguhin ang kanyang schedule. Minsang umuuwi ng maaga, minsan naman ay biglang sumusulpot ng hindi inaasahan. At bawat araw, mas marami siyang nakikitang nakakabahala. Lunes, dumating siya tanghali at narinig si Angelica na pinapagalitan si Teresa dahil sa maling pagtupi ng tuwalya. Martes, pinilit ni Angelica si Teresa na linisin ang parehong banyo ng 3 beses dahil umano hindi pumapasa sa pamantayan. Miyerkules, nakita mismo ni Roberto si Angelica na sinadyang ibagsak ang mga maruruming pinggan sa sahig. Tapos inutusan si Teresa na linisin ang lahat muli. Araw-araw, isang bagong anyo ng kalupitan ang kanyang nadidiskubre. At unti-unting nabubuo sa kanyang isip ang larawan ng isang asawang hindi niya pala lubos na kilala. Ang babaeng pinakasalan niya, ang mukha ng kabutihan at karangyaan sa mga pagtitipon, ay isang taong nananakit ng isang babaeng tapat na naglingkod sa kanila ng halos 10 taon. Pagsapit ng Huwebes, 1 linggo matapos ang unang insidente, nagpasya si Roberto. Hindi na siya pwedeng tumahimik, may kailangang gawin. Habang nag-aalmusal, nagsalita siya na parang walang kakaiba. Biyahe ako bukas papuntang São Paulo para sa meeting kasama ang mga investors. Babalik ako ng linggo. Hindi man lang siya nilingon ni Angelica mula sa kanyang telepono. Sige mahal, gagamitin ko ang oras para mag-book ng spa weekend kasama ang mga kaibigan. Ngunit walang meeting na nakaplano. Ang totoo, plano ni Roberto alamin ang katotohanan kung ano talaga ang nangyayari kapag wala siya. Kinabukasan ng umaga, lumabas siya ng bahay na parang sasakay ng eroplano, may dalang maleta. Ngunit imbes na tumuloy sa paliparan, dumiretso siya sa opisina ng isang kilalang private investigator sa lungsod panahon na upang makakuha ng walang dudang ebidensya. Sa maliit na opisinang iyon, hindi pa rin makapaniwala si Roberto na naroon siya, nag-uupa ng taong magmamasid sa sariling asawa. Ang investigador, isang kalmadong lalaki na nagngangalang Ricardo Fernandez, ay nagtatala sa kanyang lumang leather notebook habang nagkukwento si Roberto. Ginoong Rivera, sabi ni Ricardo habang inaayos ang salamin, gusto ko lang siguraduhin, gusto ninyong makuhanan ng ebidensya kung paano tratuhin ng asawa ninyo ang kasambahay ninyo. Tama yon, matatag na tugon ni Roberto. Kailangan kong makita ang katotohanan sa loob ng bahay ko kapag wala ako. Malalim siyang huminga, pinaghalong hiya at determinasyon ang naramdaman niya. Sa unang pagkakataon, si Roberto Rivera ay haharap sa posibilidad na makilala ang tunay na pagkatao ng kanyang asawa. At sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang ang katotohanan ay mas masahol pa kaysa sa kanyang inaasahan. Ricardo, hindi ako yung tipo ng taong kumikilos ng padalos-dalos, panimula ni Roberto, matatag ang boses. Itinayo ko ang buong negosyo ko sa katotohanan, sa mga konkretong ebidensya. Pero matapos ang mga nakita ko ngayong linggo, hindi na ako pwedeng manahimik. Seryoso ang pag-aalala ko. Sa mahigit 20 taong karanasan, nasanay na si Ricardo Fernandez sa lahat, mga nangangalo niyang asawa, mga executive na nagnanakaw at magugulong sigalot sa pamilya, pero bihira siyang makakita ng taong kasing taas ng katayuan ni Roberto Rivera na humihingi ng tulong para sa isang bagay na ganito kapersonal, ganito kalapit sa sarili niyang tahanan. Pwede kong mag-install ng mga lihim na surveillance equipment sa bahay mo, payapang sagot ni Ricardo. Maliliit na kamera, sensitibong mikropono, legal ang lahat dahil bahay mo ito. Binuklat niya ang ilang pahina ng kanyang gamit na notebook saka tumingin kay Roberto. Pero kailangan kong itanong, ano talaga ang layunin mo? Anong balak mong gawin kapag nakuha mo na ang mga footage?
Isa rin itong tanong na paulit-ulit na lumitaw sa isipan ni Roberto nitong mga nagdaang araw. Layunin kong protektahan si Teresa, sagot niya. 8 taon siyang bahagi ng tahanan namin. Tapat siya, masipag at hindi nagsisinungaling. Kung inaabuso siya ng asawa ko, kailangan ko ng ebidensyang hindi matatatwa. At ang relasyon mo sa asawa mo, tanong ni Ricardo, mahinahon ngunit diretso. Tumahimik si Roberto, nakatingin sa bintana, pinagmamasdan ang mabagal na agos ng mga sasakyan at taong naglalakad sa kalye sa ibaba. 15 taon ng pagsasama, mga social event at pinagsamang reputasyon sa lipunan. Ngunit ang naiisip lang niya ay si Teresa, nakaluhod habang pinapagalitan, pinapahiya. Sa totoo lang, hindi ko pa alam, marahang sabi ni Roberto. Ang kailangan ko muna ay maintindihan kung gaano kalalim ang lahat ng ito. Tumango si Ricardo sa kasinimulang ipaliwanag ang teknikal na detalye. Ilalagay ang mga kamera sa kusina, pasilyo ng mga kasambahay at pangunahing hallway. Ang mga directional microphone ay kayang sumagap ng malinaw na boses kahit mula sa kabilang bahagi ng silid. Lahat ng recordings ay isa-stream sa isang private app na maaari ni Roberto buksan mula sa kanyang telepono kahit kailan. Maaari ko itong matapos ngayong hapon, alok ni Ricardo. Basta't wala ang asawa mo sa bahay at wala rin si Teresa habang ini-install ang mga kagamitan, mabilis at tahimik itong maisasagawa. Pumayag si Roberto. Nakaplano na ang spa day ni Angelica kasama ang mga kaibigan at madali niyang mahihikayat si Teresa na umalis ng maaga. Nang hapon ding iyon, bumalik si Roberto sa bahay at pinapasok si Ricardo at 2 technician sa likurang pinto. Mabilis silang kumilos, ini-install ang maliliit at halos di makikitang device sa mga sulok ng bahay. Namangha si Roberto, ang teknolohiya ay kahanga-hanga. Ang mga kamera ay halos hindi makita, nagbago lamang na bahagi ng dekorasyon. Ginoong Rivera, sabi ng isa sa mga technician habang sinusubukan ang mikropono sa kusina. Sapat ang sensitivity ng mga ito para marinig ang kahit mga bulong. Anuman ang sabihin ng asawa ninyo, maririnig natin. Pagsapit ng hapon, pinatawag ni Roberto si Teresa sa kanyang opisina. Una itong pagkakataon na hiniling niyang makausap siya ng pribado, kaya halatang kabado si Teresa habang papasok. Umupo ka, Teresa, mahinahong sabi ni Roberto, itinuro ang isang upuan sa harap ng kanyang mesa. May nais lang akong kausapin sa iyo. Umupo si Teresa ng maingat, mahigpit ang pagkakakapit ng kanyang mga kamay sa isa't isa at diretso ang upo. Para bang estudyanteng pinapagalitan. May nagawa ba akong mali, Ginoong Rivera? Mahina niyang tanong. Sa kabaligtaran, sagot ni Roberto, may banayad ng ngiti. Sa lahat ng taon mong serbisyo dito, ni minsan ay wala akong reklamo sa trabaho mo. Yumuko siya ng kaunti, pinalambot ang boses. Teresa, pwede ba akong magtanong ng personal? Tahimik na tumango si Teresa. Masaya ka ba sa trabaho mo rito? Halatang nabigla siya sa tanong. Kumurap siya ng ilang beses bago sumagot. Opo sir, nagpapasalamat po ako sa trabahong ito. Ang pagpapasalamat ay hindi laging katumbas ng pagiging masaya, sabi ni Roberto nang may kabaitan. Tumingin si Teresa sa kanyang mga kamay. Halata ni Roberto na may kinikimkim siya, isang pag-aalinlangan kung kaya ba niyang magtiwala. Teresa, sabi ni Roberto taimtim, kung may nangyayari, anumang bagay na nagpapabigat sa iyo, gusto kong malaman mo na pwede kang magsabi sa akin. Ang bahay na ito ay parang pamilya at dapat nagpoprotektahan ang bawat isa. Tumingin sa kanya si Teresa at sa isang saglit inakala niyang magsasalita ito. Pero muling ibinaba ang tingin. Ayos lang po ang lahat, Ginoong Rivera, si Mrs. Angelica po. Minsan lang talaga siyang natatambakan. Sanay na po ako. Ang pagbigkas niya ng minsan lang natatambakan ay parang saksak sa puso ni Roberto.
Pamilyar ang tono, iyon ang boses ng isang taong natutong itago ang sakit, ang reklamo. Teresa, makinig ka, maring sabi ni Roberto. Kung sakaling maramdaman mong hindi ka na tinatrato ng tama, lumapit ka agad sa akin. Walang pakialam kung sino ang sangkot. Naiintindihan mo? Tumango si Teresa bagamat kita ni Roberto na hindi pa rin siya ganap na sigurado. Hindi ganoon kadaling buwagin ang panahong tahimik siyang tiniis. Pwede ka nang magpahinga, sabi niya. Pagkalabas niya, huminto si Teresa sa pintuan. At Teresa, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa bahay na ito. Kinabukasan, Sabado, nagising si Roberto bago sumikat ang araw. Kinuha niya ang kanyang telepono, binuksan ang monitoring app at pinaandar ang live feed. Katabi pa niya sa kama si Angelica, mahimbing na natutulog, ang ginintuan niyang buhok nakakalat sa silk pillow na ipinagmamayabang niya. Tahimik siyang bumangon at bumaba. Sa kusina, gaya ng nakagawian, sa loob ng 8 taon, abala na si Teresa sa paghahanda ng almusal. Magandang umaga po, bati nito tulad ng nakasanayan. At sa panlabas, walang nagbago, pero si Roberto ay alam na lahat ay nagbago na. At ang makikita niya sa mga susunod na araw ay maaaring tuluyang magbago ng lahat. Sa mga araw matapos ang kanilang pribadong pag-uusap, napansin ni Roberto na may pagbabago kay Teresa. Iniiwasan nitong tumingin sa kanya, parang hindi sigurado kung dapat ba siyang magtiwala sa sinabi nito noon. Isang umaga habang bumababa si Angelica para sa karaniwang tasa ng kape, nagsalita si Roberto sa mahinahong tinig. Sa opisina ako magtatrabaho ngayon. Kailangan kong repasuhin ang ilang kontrata bago ang biyahe sa Lunes. Isa yung kasinungalingan, balak niyang tumuloy sa opisina ngunit hindi para magtrabaho. Ang totoong dahilan, bantayan ng mga lihim na kamera na ipinainstala ni Ricardo sa buong bahay. Mga 10:00 ng umaga, binuksan ni Roberto ang live feed sa kanyang telepono. Nakita niyang pumasok si Angelica sa kusina at lumapit kay Teresa. Isinuot niya ang kanyang earphones at tinaasa ng volume. Teresa, ano ito? Sigaw ni Angelica, matalas at malakas. Tila naguguluhan, tumingin si Teresa sa kanya. Ano pong ibig niyong sabihin, Ginang Angelica? Ang mesa! Tingnan mo yan! Hindi pantay ang pagkakaayos ng mga napkin. Tinitigan ni Roberto ang video. Perpektong nakatiklop ang mga napkin at pantay-pantay ang ayos, gaya ng dati. Pasensya na po, Ginang Angelica. Aayusin ko agad. Hindi mo lang aayusin yan. Linisin mo lahat, ibalik mo sa umpisa at sa pagkakataong ito, gawin mo ng tama. Tahimik na tinanggal ni Teresa ang lahat sa mesa at inayos muli, tulad ng dati. Nang matapos siya, sinuri ni Angelica ang pagkakaayos na nakapamaywang. Hindi pa rin tama, malamig niyang sabi. Ulitin mo. Nagngit-ngit si Roberto habang pinanood si Teresa na muling inayos ang mesa, pangalawa, pangatlo, pang-4 na beses bago bahagyang tumango si Angelica. Buong araw, pinanood ni Roberto kung paanong walang ginawa si Angelica kundi maghanap ng mali sa lahat ng ginagawa ni Teresa. Sa pagtupi ng tuwalya, pag-aayos ng cleaning supplies hanggang sa paghahanda ng tanghalian. Ngunit ang pinakakakilakilabot ay ang nangyari kinahapunan. Sa harap ng kamera, nakita niyang sinasadyang ibuhos ni Angelica ang ubas na juice sa mamahaling Persian rug sa sala. Teresa, halika rito ngayon din, sigaw niya. Nagmadaling pumasok si Teresa halatang nagulat. Tinuro ni Angelica ang mantsa sa carpet. Tingnan mo ang ginawa mo, ang tanga mo talaga. Wala po akong ginawa, Ginang. Wala pa po ako sa sala ngayong araw. Ah, ganon? Sinasabi mong nagsisinungaling ako? Yumuko si Teresa, halos pabulong ang sagot. Hindi po, Ginang Angelica. Lilinisin ko po agad. Oo, lilinisin mo. At ikaw ang magbabayad para sa pagpapalinis niyan. Ibabawas ko sa sahod mo. Umangat ang galit sa dibdib ni Roberto. Ang carpet na iyon ay nagkakahalaga ng mahigit 15,000 reais. Si Teresa, halos 2 minimum wage lang ang kinikita.
Ang pagpapatanggal ng mantsa ay katumbas ng halos isang buwang sahod. Handa na siyang tumayo at umuwi para kumprontahin si Angelica, pero tumunog ang telepono niya. Si Ricardo. "Ginoong Rivera," sabi ng investigator, "may kaba sa tinig. May natuklasan ako na sa tingin ko kailangan niyong malaman agad." "Ano yon?" tanong ni Roberto. "Sinuri ko ang pinansyal na tala sa sahod ng kasambahay ninyo. May nakita akong kakaiba." Nanigas ang sikmura ni Roberto. "Anong klaseng problema?" "Sabi niyo 3,000 reais kada buwan ang sahod ni Teresa, tama?" "Oo, ipinapadala ko sa account ni Angelica at siya na ang nagbibigay kay Teresa." Ayon sa records ng bangko ni Teresa, gamit ang isang mapagkakatiwalaang kontak, sa huling 6 na buwan, 1,500 reais lang ang natatanggap niya. Kalahati. Natahimik si Roberto, hindi makapaniwala. Kinuha ni Angelica ang kalahati ng sahod ni Teresa, 6 na buwan na. At hindi lang yon, dagdag ni Ricardo, may malalaking cash withdrawals din mula sa account ng asawa mo. Hindi tugma sa kanyang mga ipinapakitang gastusin. Magkano ang tinutukoy natin? Tinatayang 15,000 reais kada buwan, walang dokumentong sumusuporta. Ibinaba ni Roberto ang tawag, muling tumingin sa screen. Nakaluhod pa rin si Teresa, pinupunasan ang mantsyang gawa-gawa lamang. Ito ay hindi lamang emosyonal na pang-aabuso. Ito ay pagsasamantalang pinansyal. At sa sandaling iyon, nagbago si Roberto. Hindi na siya basta mag-iipon ng ebidensya. Gagawa siya ng isang matibay na kaso, hindi matinag, hindi mapagkakaila. Linggo ng hapon, umupo si Roberto sa kanyang opisina at maingat na inayos ang lahat ng ebidensya. Bawat video, bawat audio recording, bawat bank statement at isang spreadsheet ng lahat ng nawawalang sahod. Pagkatapos ay bumuo siya ng plano, isang bitag. Bibigyan niya si Angelica ng entablado para ilantad ang sarili niya. Kinabukasan ng Lunes, habang nag-aalmusal, "Mahal, kailangan kong maghanda ng business dinner ngayong Huwebes. May mga malalaking investor mula Sao Paulo na darating." Tumingin si Angelica mula sa kanyang telepono, may bahagyang interes. Ilan ang bisita? 8. Ang pamilya Navarro, ang may-ari ng Flores Construction, si Deputy Santos at ang asawa niya. Ilang iba pa. Mahalaga ang mga bisitang ito. Malaking oportunidad ang maaaring ibigay nila sa negosyo, dagdag ni Roberto. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Angelica. Gustong-gusto niya ang mga ganitong pagkakataon, ang makapagdaos ng hapunan kung saan naroroon ang mga makapangyarihan at kilalang tao panahon ito para ipakita ang kanyang mga designer na damit, mamahaling alahas at perpektong interior ng bahay. Sa mga ganitong sandali, tunay siyang naglalakad na bituin sa ilalim ng ilaw ng paghanga. "Napakagandang balita! Ako na ang bahala sa lahat. Ang menu, ang mesa, pati ang antigong silverware, ipapakintab ko." Sa isip niya, nagsimula na ang party. "Maraming gagawin si Teresa," dagdag niya na may matalim na tono sa tinig. Tumango lang si Roberto, nagkunwaring hindi niya narinig ang patama. "Sigurado akong magiging perpekto ito sa tulong niyong dalawa." Sa mga sumunod na araw, patuloy na nanood si Roberto sa surveillance system. Habang papalapit ang hapunan, lalo pang naging mapang-abuso si Angelica kay Teresa gamit ang preparasyon bilang dahilan. Martes, pinakintab ni Teresa ang lahat ng kasangkapan sa kainan 3 beses dahil daw hindi ito kumikislap ng tama. Miyerkules, pinababa niya ang lahat ng kurtina sa mansyon para labhan dahil daw amoy alikabok. Ang bawat gawain ay naging pagkakataon para manginsulto. At lahat ito na itala ni Roberto sa video. Kinagabihan tumawag si Ricardo. "Ginoong Rivera, may bago akong natuklasan," anya. "Ginagamit ng inyong asawa ang household credit card para sa personal na luho, pero ipinapasa bilang gastusin ni Teresa."
Anong klaseng gastos? Salon trips, designer na damit, mamahaling hapunan kasama ang mga kaibigan pero nakarecord bilang uniforms at meals para kay Teresa. Nanigas ang panga ni Roberto pero ilang buwan nang iisa ang uniforme ni Teresa at tira-tira lang ang kinakain niya. Tama, kumpirma ni Ricardo. Ginagamit niya si Teresa bilang dahilan para pagtakpan ang sariling paggastos. Isang cover-up. Pinansyal. Pagsapit ng Huwebes, dumating si Roberto ng mas maaga kaysa karaniwan. Ang bahay ay mukhang perpekto dahil sa maingat na pag-aasikaso ni Teresa. Pero ang kanyang mukha ay nagsasabi ng ibang kwento. Maputla, may itim sa ilalim ng mata, halatang pagod at stress. Dumating ang mga bisita ng alas 7 ng gabi. Naroon ng mag-asawang Navarro, may-ari ng isa sa pinakamalalaking supermarket chains sa rehiyon, ang mga Flores, respetadong pamilya sa industriya ng konstruksyon, si Deputy Santos at ang asawa niyang si Mariana, kilalang tagapagtanggol ng katarungang panlipunan. Sila ang mga taong nais talaga ni Roberto na makasaksi sa katotohanan. Habang ang hapunan ay isinasagawa, parang artista si Angelica, nagkuwento ng biyahe sa Paris, opinyon sa sining, mga gawaing charity. Laging nakangiti, palatawa, perpektong hostess sa panlabas. Tahimik na nagsilbi si Teresa, eksaktong kilos ngunit halatang tensyonado. Si Roberto ay napansin ang panakaw na sulyap nito kay Angelica sa bawat hakbang, parang palaging may kinatatakutan. Pagkatapos ng dessert, sinabihan ni Roberto si Teresa na dalhin ng basurahan sa labas, isang maliit na delay na alam niyang magpapagalit kay Angelica. Ang tagal ni Teresa sa kape, reklamo ni Angelica, sabay tayo. Sandali lang, titingnan ko. Tahimik siyang sinundan ni Roberto kasama ang ilan sa mga bisita na gustong lumanghap ng sariwang hangin. Sa paglabas nila sa hardin, isang eksenang hindi nila inaasahan ang sumalubong. Naroon si Teresa, bitbit ang dalawang mabibigat na bag ng basura, halatang nahihirapan. Biglang lumabas si Angelica, ang boses ay matalim at malakas, malayong malayo sa pinakitang kariktan sa loob ng bahay. Ano na naman yan? Bakit ang tagal mo? Sigaw niya. Pasensya na po, Ginang Angelica, mabigat lang po. Ayoko ng dahilan mo, wala kang silbi, ni basura hindi mo maayos-ayos. Tumigil sa paglalakad ang mga bisita, gulat at tahimik. Napasinghap si Ginang Flores. Si Deputy Santos ay tila biglang lumalim ang tingin. Angelica, tawag ni Roberto, mahinahon, pero hindi siya pinakinggan. Tumigil ka nga dyan, dalhin mo yang basura, at pagkatapos linisin mo na naman ang kusina, ang dumi-dumi. Ibinaba ni Teresa ang ulo, paika-ikang naglakad, bakas ang hapdi sa katawan, may luha na sa kanyang mga mata. At tigilan mo yang pag-arte-arte na masakit ang paa, hindi mo kami maluloko dyan. Bulyaw pa ni Angelica. Ito na ang sukdulan. Angelica, mariing sabi ni Mariana Santos, hindi mo ba napapansin? Masyado ka na. Saka lang napansin ni Angelica ang maliit na grupo ng mga nakasaksi sa likuran niya. Bigla siyang nag-iba ng tindig, pilit ang ngiti. Ay nako, Mariana, huwag kang mag-alala. Naintindihan ako ni Teresa. Minsan kailangan lang talagang itulak ang mga kasambahay. Tumawa siya pero walang tunay na saya. Alam mo naman, pag hindi mo sila dinisiplina, tinatamad. Umiling si Carlos Flores. Iba ang disiplina sa pangahamak, Angelica. Ito na ang sandali. Balik na tayo sa loob. Wika ni Roberto, mahinahong anyaya. Tila handa na ang kape. Ngunit nagbago na ang ihip ng hangin. Wala nang sigla sa usapan. Nanlamig ang hapunan. Umiwas ng tingin ang mga bisita kay Angelica at palihim na nagpalitan ng tingin. Naunang umalis ang mga Navarro dahilan maagang gising. Sumunod ang mga Flores, magalang, ngunit malamig ang pamamaalam. Sa huli, si Deputy Santos at Mariana ang lumapit kay Roberto. Roberto, bulong ng deputy habang nakikipagkamay, kailangan nating mag-usap ng pribado.
may mahalaga tayong kailangang talakayin. Hindi tungkol sa negosyo ang tinutukoy. Malinaw iyon. Nang nakaalis na ang lahat, magkatabi silang naupo ni Angelica sa sala. Tahimik. Ramdam ang bigat ng nangyari. Well, maingat na wika ni Angelica. Mukhang naging maayos naman ang gabi, nagustuhan yata nila ang pagkain. Tinitigan siya ni Roberto. Angelica, tatanungin ko lang, bakit mo ginaganyan si Teresa? Anong ibig mong sabihin? Pilit niyang tinatawa. Yung paraan ng pakikipag-usap mo sa kanya ngayong gabi sa harap ng mga bisita. Sobrang OA mo naman, sabay kumpas ng kamay. Sinabihan ko lang siyang bilisan. Wala yun. Tinawag mo siyang walang silbi, harap-harapan, sa harap ni na Deputy Santos at ng mga Flores. Doon lang napagtanto ni Angelica, may linya siyang tinawid at hindi na ito pribado. Siguro, nadala lang ako, kabado ako sa hapunan, alam mo naman ako kapag may pressure. Tumango si Roberto. Oo, alam ko. Sa tingin ko naman nakuha ng lahat ang mensahe, sagot ni Roberto, kalmado ngunit may laman. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ng maramdaman ang mga epekto ng naging asal ni Angelica. Tumawag si Deputy Santos nais makipag-usap ng seryoso tungkol sa karapatan ng mga manggagawa at ang trato sa mga kasambahay. Kanselado ang business meeting ni Carlos Flores na nakatakda sana sa susunod na linggo. At ang dating matalik na kaibigan ni Angelica, si Ginang Navarro, ay nagpa-cancel ng isang charity luncheon na matagal na nilang pinaplano. Hindi alam ni Angelica na na-record ni Roberto ang buong pangyayari sa hardin gamit ang kanyang cellphone. Tahimik niyang naitala ang bawat salitang mapanghamak, bawat insulto at ang mga reaksyon ng mga panauhin. Ngayon ay hawak na niya ang di mapapasubali ang ebidensya sa harap mismo ng mga makapangyarihan. Ang plano ay matagumpay. Si Angelica ang sumira sa sarili niyang imahe at si Roberto, hawak na niya ang lahat ng kailangan para harap-haraping wakasan ang lahat ng ito. Kinabukasan, tumawag si Roberto kay Ricardo. Nakuha mo ba lahat ng napag-usapan natin? Tanong ni Ricardo. Higit pa, sagot ni Roberto. Panahon na para simulan ng Phase 2. Handa na siyang tapusin ang sinimulan at hindi ito aakalain ni Angelica. Pagsapit ng Sabado ng umaga, malinaw na ang plano ni Roberto. Buong gabi siyang nag-ayos ng ebidensya, mga video ng pang-aabuso, mga audio recording ng panlalait, mga screenshot ng kahina-hinalang bank transfers at mga pahayag ng mga bisita nakuha sa mga walang halagang usapan. Pagbaba niya para mag-almusal, natutulog pa si Angelica. Si Teresa, gaya ng nakasanayan, ay nasa kusina na, naghahanda ng mesa, ngunit may kakaiba sa kanya. Mas nakayuko kaysa dati at iniiwasan siyang tingnan. Ang kahihiyan na naranasan niya sa harap ng mga bisita ay bakas pa rin. Magandang umaga, Teresa. Kumusta ka ngayon? Mahinahong tanong ni Roberto. Magandang umaga rin po, Ginoong Rivera. Ayos lang po, salamat. Agad mekanikal ang sagot, parang inensayo. Ngunit mahina ang tinig at nanginginig ang kamay habang inaayos ang mga tasa. Habang humihigop ng kape, pinagmasdan siya ni Roberto. Ang naramdaman niya, galit para sa ginawa ni Angelica at guilty dahil napakatagal niyang hindi ito napansin. Ilang beses na kaya siyang tahimik na inabuso at hindi ko nakita? Teresa, marahang wika ni Roberto, pwede ba akong magtanong ng personal? Tumingin ito sa kanya, mabagal ang kilos. Opo, Ginoo. Natatanggap mo ba ang buong sahod mo kada buwan, yung 3,000 reais na laging inaaprubahan ko? Nabigla si Teresa, nabuksan ang bibig, tapos muling isinara. Halata ang pagkalito, takot at pag-iingat. Sinabi po ni Ginang Angelica na pansamantala raw pong binawasan ang sahod ko dahil sa krisis. Nanigas ang loob ni Roberto. Anong bawas, Teresa? Magkano talaga ang natatanggap mo? 1,500 po, Ginoo. Pero sabi po niya, pansamantala lang daw po.
babalik din daw po sa normal. Ang maringig ito sa mismong bibig ni Teresa, kumpirmado, ay parang suntok sa sikmura. Hindi lang emosyonal na pang-aabuso, ninakawan pa siya. Sinungaling na dahilan pa ang ginamit. Teresa, maring sabi ni Roberto, hindi ko kailanman iniutos ang pagbabawas ng sahod mo. Sa katunayan, taon-taon ko pa nga itong ina-adjust para sabayan ng inflation. Nagsinungaling sa iyo si Angelica. Yumuko si Teresa, may luha sa kanyang mga mata. Ngunit ito'y luha ng hiya, hindi lang lungkot. Kailangan ko po kasi ang trabaho, bulong niya. Kahit nabawasan, mas okay na kaysa sa wala. Natakot po akong mawalan. Ang tahimik na pagtanggap na ito ay tuluyang nagpabagsak sa damdamin ni Roberto. Ilang tao kaya ang katulad ni Teresa, tahimik na nagtitiis, kumakapit sa kaunting dignidad para lang mabuhay. Mula sa itaas, may mga yabag. Pumasok si Angelica sa kusina, suot ang asul na silk robe, magulo ang buhok. Magandang umaga, mahal, sabi niya ng maingat. Parang seryoso kayo dyan? Tinanong ko lang si Teresa tungkol sa ilang bagay sa pananalapi, sagot ni Roberto, hindi nagpapakita ng emosyon. Oh, bulong ni Angelica sabay buhos ng kape. Hindi niya tiningnan si Teresa. Sana naman, hindi tungkol sa paghingi ng dagdag sahod, ha? Sabi niya, pinilit ang masiglang tono. Alam mo naman hirap ang lahat ngayon. Nagngit-ngit si Roberto sa loob. Ang babaeng ito na nagsusuot ng libu-libong pisong damit na may handbag na pwedeng ipambili ng buwanang sahod ni Teresa, nagkukunwaring gipit. Actually, tungkol din doon, patuloy ni Angelica, may ilan sa mga bisita natin nung Huwebes na nagsabi ng kaunting problema sa hapunan. Baka hindi daw nila nagustuhan ang menu. Alam ni Roberto kung ano talaga ang ibig niyang sabihin. Hindi pagkain ang problema, kundi ang asal ni Angelica. Anong klaseng komento? Tanong ni Roberto, mahinahon pero may bigat ang tinig. Wala naman talaga, sagot ni Angelica, mabilis ang paghalo sa kape. Pakiramdam ko lang, parang malamig si Deputy Santos at mas maagang umalis si Ginang Flores kaysa dati. Tumawa siya, pilit, para itago ang pagkailang. Siguro sa susunod, iba na lang ang ihandang menu. O baka naman, tugon ni Roberto, banayad pero matalim. Dapat nating pag-usapan ang totoong nangyari nung Huwebes ng gabi. Nanigas si Angelica, tumingin siya mula sa tasa ng kape, litong-lito. May kakaiba sa boses ni Roberto, seryoso, at may bigat na ikinabahala niya. Anong ibig mong sabihin? Pag-usapan na lang natin ito ng pribado, sabi ni Roberto, tumayo. Sa opisina ko, mga 2:00. Tumango si Angelica, alanganin. Ramdam niyang may problema, pero wala siyang ideya kung gaano ito kabigat. Nang umalis si Roberto sa kusina, tumingin siya kay Teresa. Teresa, wika niya ng mahinahon, huwag kang mag-alala. Aayusin natin ang lahat. Buong umaga nanatili si Roberto sa kanyang opisina, inayos niya ang presentasyon na magbabago ng lahat. Ipinadala ni Ricardo ang komprehensibong ulat, maayos, detalyado at walang salang ebidensya. Gumawa si Roberto ng chronological file, isang kumpletong talaan ng abuso, panlilinlang at pagnanakaw. Pinrint niya ang mga transcript ng recorded conversations. Pinagtabi ang bank statements at gastos. Inilahad ang kabuuang halaga ng perang ginastos ni Angelica sa sarili na idineklarang gastusin para kay Teresa. Hindi nagsisinungaling ang mga numero. Eksaktong 2:00 kumatok si Angelica. Nakapambahay na siya ngayon pero pansin ni Roberto ang makeup at maayos na ayos ng buhok. Pangkaraniwang depensa ni Angelica kapag kailangan niyang magmukhang ayos. Ngunit kita pa rin ni Roberto ang tensyon, mga daliring patuloy na kumakatok sa mesa, kagat 10 kilos, iwas sa direktang tingin. Pasok ka, sabi ni Roberto, pakisara ang pinto. Umupo si Angelica sa tapat niya, pilit na kalmado, pero parang binabalutan ng malamig na hangin ng paligid.
Angelica, kailangan nating pag-usapan ng ilang seryosong bagay. Binuksan ni Roberto ang folder sa mesa tungkol sa pagtrato mo kay Teresa at sa ilang kahina-hinalang transaksyong pinansyal. Roberto, kung tungkol ito sa Huwebes, sinabi ko nang medyo tensyonado ako noon. Baka naging demanding lang ako, pero hindi naman malala. Hindi lang ito tungkol sa Huwebes, putol ni Roberto, sabay abot ng isang papel. Ito ay tungkol sa matagal mo ng ugali na puno ng kalupitan at kasinungalingan. Inisa-isa ni Angelica ang nakasulat. Transcript yon ng paninigaw niya kay Teresa tungkol sa mesa. Unti-unting nanlambot ang mukha niya, namutla, nangalog ang kamay. Saan mo nakuha ito? Halos pabulong na tanong niya. Sinubaybayan mo ba ako? Hindi mahalaga kung paano nakuha, ang mahalaga kung ano ang ipinapakita. Sunod-sunod na inilapag ni Roberto ang mga dokumento, parang ebidensya sa isang korte. Mga recording ng sigawan at panlait, mga video ng pagpaparusa kay Teresa sa walang saysay na paraan, at mga bank records. Ito ang sahod ni Teresa, 6 na buwang hinati mo, ikinupit mo ang kalahati. Tahimik si Angelica, nakatitig sa mga papel, nanginginig ang mga kamay, may pawis sa noo. Roberto, hindi iyan ang iniisip mo, usal niya. Maaari kong ipaliwanag, mali ang pagkaintindi mo. Talaga? Mariin na sagot ni Roberto. Sige nga, ipaliwanag mo kung paanong kinuha mo buwan-buwan ang 1,500 reais mula sa babaeng naglilinis ng bahay na ito mula umaga hanggang gabi. Ipaliwanag mo ang panghahamak mo sa kanya, harap-harapan. Hindi ako nagnakaw! Biglang tayo ni Angelica, desperado ang tinig. Ginastos ko yon sa bahay, sa mas mabubuting cleaning supplies, bagong uniforms, mas masarap na pagkain. Hindi na tinag si Roberto. Kinuha niya ang huling dokumento, isang spreadsheet ni Ricardo. Tingnan natin ang totoong pinagkagastusan mo. 4,000 reais kada buwan sa beauty salons. 6,000 reais para sa designer clothes at accessories. 3,000 reais sa spa at dinner outings. Isinulong niya ang papel sa harapan ni Angelica. At lahat ito nakatala bilang maid-related expenses. Tahimik si Angelica. Hindi na niya kayang itanggi. Gumuho na ang mga kasinungalingan. At para lang ihambing, patuloy ni Roberto, ito ang tunay na gastos ni Teresa. Cleaning supplies, 200 pesos kada buwan. Uniforms, wala. Meals, mga tira lang natin. Mahinang-mahina na ang boses ni Angelica. Roberto, parang pinalalabas mong sobrang sama ako. Hindi ako nagpapalabis, tugon niya. Ipinapakita ko lang ang katotohanan, mga numero, mga ebidensya. Magbabago ako ng lubusan, sabi ni Angelica, nanginginig ang boses. Babayaran ko lahat ng utang ko kay Teresa, pati interes. Walang dahilan para lumala pa ito o makasira sa pamilya natin. Tinitigan ni Roberto ang babaeng kasama niya sa loob ng 15 taon. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na takot sa mga mata nito. Hindi iyong pakunwaring takot na ginagamit ni Angelica kapag may gusto siya, kundi ang totoo at taos-pusong pangamba, ang uri ng takot na nararamdaman mo kapag alam mong sumobra ka na. Angelica, naiintindihan mo ba na hindi lang ito mali? Labag ito sa batas? Ang ginawa mo ay katumbas ng panghaharas sa trabaho at pagnanakaw ng pondo. Mga krimen, yan sa ilalim ng batas. Kapag nagdesisyon si Teresa na magsampa ng kaso, maaari kang makulong. Hindi niya gagawin yon, malamig na sagot ni Angelica. Kailangan niya ang trabahong ito. Wala siyang kakayahang kumuha ng abogado. Ang kalkuladong kawalang pakialam sa boses nito ay mas matalim pa sa kahit anong sigaw. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Roberto ang katotohanan, hindi ito simpleng stress o maling paghusga. Alam ni Angelica ang ginagawa niya at sinamantala niya si Teresa sa paraang planado at sistematiko. Angelica, hindi na kita makilala.
Ang babaeng pinakasalan ko ay hindi kailanman gagawa ng ganito. Hindi siya mananamantala ng taong hindi kayang ipagtanggol ang sarili. Hindi ako nagbago, mariin niyang sagot. Ikaw lang ang gumagawa ng drama dito. Tahimik na binuksan ni Roberto ang isang folder at inilatag sa mesa ang ilang litrato. Mga malinaw na kuha mula sa CCTV footage. Bawat isa ay nagpapakita ng pang-aabuso. Si Teresa na pinapagalitan, pinapabalik-balik sa trabaho at pinapahiya sa harap ng iba. Hindi nagsisinungaling ang mga larawang to, sabi ni Roberto. Ipinapakita nilang pinapagawa mo siyang muli ng mga gawaing perpekto na. Ipinapakita nilang ikaw mismo ang gumagawa ng gulo at siya ang sinisisi mo. Ipinapakita nilang tinitrato mo siyang parang wala siyang halaga. Tinitigan ni Angelica ang mga larawan at napansin ni Roberto na nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata nito. Ngunit hindi niya alam kung iyon ba ay dahil sa hiya, pagsisisi o takot lamang na mahuli. Ano ang gusto mong gawin ko, Roberto? Paano ko aayusin to? Gusto kong maunawaan mo ng lubusan ang bigat ng ginawa mo sa batas at sa moralidad. At gusto kong managot ka, hindi sa salita, kundi sa gawa. Anong klase ng gawa? Lumapit si Roberto, tinitigan siya ng diretsyo, kalmado ngunit matatag. Bukas ng umaga, tatawagin mo si Teresa dito sa opisina para sa formal na pag-uusap. Hihingi ka ng tawad, malinaw, isa-isa, sa bawat bagay na ginawa mo sa kanya. Ibabalik mo ang lahat ng perang kinuha mo, kasama ang interes at pagsasaayos sa inflation, at pipirma ka sa isang legal na dokumento na nagsasaad na hindi na ito mauulit. Lumambot ang boses ni Angelica, maingat. At kung gagawin ko yan, tapos na ba ito? Sa atin lang? Sandaling tumahimik si Roberto. Bahagi ng puso niya ay nakakapit pa sa mga alaala ng kanilang pagsasama. Sa mga magagandang sandali at pangarap na pinagsaluhan. Ngunit mas malalim sa kanya, alam niyang may mga linya na kapag nilampasan, hindi na maibabalik. Angelica, dahan-dahan niyang sinabi, binago ng ginawa mo ang lahat. Hindi ko pa alam kung ano ang ibig sabihin nito para sa atin. Kailangan kong pag-isipan tungkol sa iyo at sa kasal natin. Tumango si Angelica, sa wakas ay nauunawaan na may mga kahihinat ng hindi lang tungkol sa pera o trabaho. Sige Roberto, gagawin ko lahat ng sinabi mo. Ngunit alam ni Roberto na simula pa lang ito, ang paghingi ng tawad at pagbabayad ay unang hakbang sa pananagutan, hindi sa kapatawaran. Basag na ang tiwala at hindi siya sigurado kung mabubuo pa ito muli. Kinabukasan nagising siya bago sumikat ang araw. Tahimik siyang nakahiga, pinakikinggan ang mahinang paghinga ni Angelica sa tabi niya. Sa liwanag ng umaga, mukha itong payapa, halos inosente. Ngunit alam na ni Roberto ang katotohanang nakatago sa likod ng anyong iyon. 15 taon ng pagsasama at ngayon ay tinatanong niya ang sarili ng pinakamasakit na tanong. Kilala ko ba talaga ang babaeng pinakasalan ko? Sa katahimikan ng madaling araw, hinarap niya ang katotohanang ito ay hindi lang tungkol sa pagpapatawad, kundi sa pagkakatuklas ng isang bahagi ng taong pinagkatiwalaan niya at pag-alam na matagal na pala itong nandoon, nakatago sa likod ng ganda at biyaya. Paano siya makakabuhay kasama ang taong kayang ipahiya at apihin ang iba? Sa ibaba, si Teresa ay abala na sa paghahanda ng almusal, gaya ng nakasanayan, kahit Sabado. Ngunit may kakaibang pakiramdam ngayon, isang pagbabago sa hangin, isang bigat sa paligid. At alam ni Roberto, ito ang simula ng bagong kabanata, isa na itinayo sa katotohanan, pananagutan, at marahil mga mahihirap na desisyong kailangang harapin. Ginagawa ko palagi ang makakaya ko, mahinang sabi ni Teresa. Nagsikap ako at tinrato ko ang pamilya ninyo ng may paggalang. Ibinaling ni Angelica ang paningin sa lupa, hindi makatingin kay Teresa. Wala akong magandang dahilan, mahina niyang tugon. Mali ito
Alam kong mali. Binasag ni Roberto ang katahimikan. Angelica, nasaan ang perang kinuha mo mula sa sahod ni Teresa? Nag-atubili ito bago sumagot. Ginastos ko para sa mga personal na bagay. Anong mga bagay eksakto? Tanong ni Roberto. Natigilan si Angelica, alam niyang anumang sagot ay magpapalala lamang sa sitwasyon. Mga treatment sa spa, damit, pagkain sa labas kasama ang mga kaibigan mo? Patuloy ni Roberto. Bumigat ang katahimikan na sumunod. Nakatitig si Teresa kay Angelica na parang hindi makapaniwala. Ang uri ng pagkabigla na dulot ng pagkaunawang gaano kababa ang pagpapahalaga ng isang tao sa iyong pagsisikap, oras at dangal. Magkano lahat? Tanong ni Roberto, bagamat alam na niya ang sagot mula sa sarili niyang kalkulasyon. Mga ₱9,000, mahina ang sagot ni Angelica. Tahimik na tumayo si Roberto at nagtungo sa opisina. Ilang sandali lang, bumalik siya na may hawak na sobre, ang inihanda niya pa kagabi. Heto, sabi niya habang iniaabot ito kay Teresa. ₱10,000, ₱9,000 bilang kabayaran ng perang kinuha sa iyo at ₱1,000 bilang interes at kabayaran sa panghihiyang naranasan mo. Nanginginig ang mga kamay ni Teresa habang tinatanggap ito. Ginong Rivera, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Wala kang kailangang sabihin. Sa'yo talaga ang perang yan. Hindi dapat ito nawala sa'yo. Muling naupo si Roberto at tumingin kay Angelica. Ngayon, kailangan nating pag-usapan kung ano ang susunod, sabi niya. Angelica, ipinakita ng ginawa mo ang mga bahagi ng pagkatao mo na hindi ko kailanman inakalang umiiral, hindi ko ito kayang ipagsawalang bahal. Please, Roberto, pakiusap ni Angelica luhaan. Nangako ako, magbabago ako, magiging mas mabuting tao ako, hindi ko na uulitin ito kailanman. Siguro nga kaya mong magbago, umaasa akong totoo yan, pero kailangan ko ng oras. Oras para tanggapin ang nakita ko, ang natutunan ko tungkol sa iyo. Oras para magdesisyon kung kaya ko pang makisama sa taong kayang samantalahin ang kapwa. Nagsimulang umiyak ng tuluyan si Angelica na pagtatanto na hindi lang ito tungkol sa pera, kundi sa tiwala. At ang tiwalang iyon ay tuluyang nadurog. Please, 15 taon na tayong magkasama, wala bang halaga yon? Meron, malumanay na sabi ni Roberto. Ibig sabihin, sa loob ng 15 taon, akala ko kilala ko ang taong kasama ko sa buhay, pero ngayon, hindi na ako sigurado. Bumaling siya kay Teresa na hawak pa rin ang sobre na parang mawawala anumang sandali. Teresa, mahinahong sabi niya, may alok ako sa iyo, hindi bilang amo mo, kundi bilang taong nagpapahalaga sa iyo at gusto kang umunlad. Anong klasing alok, Ginong Rivera? Gusto kitang kunin sa kumpanya ko. Gusto kong maging Administrative Operations Supervisor ka. Simulang sahod, ₱8,000. May mga benepisyo, bayad na bakasyon at lahat ng proteksyon ayon sa batas. Hindi makapagsalita si Teresa. Ginong Rivera, parang hindi ako karapat-dapat. Sa bahay lang ako nagtatrabaho. Wala akong alam sa opisina. Ngumiti si Roberto. Pinatatakbo mo ang bahay na ito na parang isang profesional na tagapamahala. Maayos ka, tapat at mahusay. Sa tamang pagsasanay, sigurado akong magaling ka. Lumapit siya ng bahagya at sasagutin ng kumpanya ang pag-enroll mo sa technical business course. Mamumuhunan kami sa kinabukasan mo dahil karapat-dapat ka. Tumulo ang mga luha ni Teresa. Tinatanggap ko, siyempre tinatanggap ko. Maraming salamat po. Tahimik lang na pinanood ni Angelica ang lahat. Hindi lang ito tungkol sa pagkawala ng kasambahay, kundi sa panunood sa asawa niyang nagbibigay ng tiwala sa isang taong dati niyang tinitingnan na parang wala lang. Roberto, mahina niyang sabi, paano naman ako? Anong mangyayari sa atin? Matatag na tumingin si Roberto sa kanya. Depende yan sa iyo, Angelica. Kailangan mong patunayan sa pamamagitan ng tunay na mga gawa na kaya mong magbago.
Lilipat muna ako sa apartment sa downtown. Kailangan ko ng espasyo para mag-isip at kailangan mo rin ng espasyo para magnilay. Iiwan mo ako, bibigyan ko lang tayo ng panahon, sagot niya. Kung gusto mong ayusin ang kasal natin, magsimula ka sa profesional na tulong, therapy. Kailangan mong maunawaan kung bakit mo nagawa kay Teresa ang mga ginawa mo. Tumayo siya, hudyat natapos na ang pag-uusap. Teresa, magsisimula ka sa Lunes. Naabisuhan ko na ang HR director. Tutulungan ka nilang ayusin lahat. Salamat, tugon ni Teresa, nanginginig sa emosyon. Maraming salamat po, Ginoong Rivera. Roberto, muli ni Angelica, nanginginig ang tinig. Pwede ba nating pag-usapan ito ng pribado? Napag-usapan na natin kahapon, malamig niyang sagot. Ngayon, panahon na para sa gawa, hindi na salita. 3 buwan ang lumipas, nakatira na si Roberto sa tahimik niyang apartment sa downtown nang tumunog ang telepono. Si Teresa iyon. Mabilis na nakaangkop si Teresa sa bago niyang tungkulin sa kumpanya. Sa loob lamang ng ilang buwan, na-promote siya bilang team coordinator at mahusay na tinatapos ang kanyang kursong business administration. Isang hapon, tumawag siya kay Roberto. Ginoong Rivera, sabi niya nang may init sa tinig. Gusto ko lang ulit magpasalamat. Binago ninyo ang buhay ko. Hindi ko inakalang magkakaroon ako ng profesional na karera. Hindi sa ganitong paraan. Ikaw ang may gawa niyan, Teresa, tugon ni Roberto. Nandyan na palagi ang talento. Kailangan lang ng pagkakataon para buksan ang pinto. Tahimik silang sandali bago muling nagsalita si Teresa. Kumusta naman po si Ginang Angelica? Napabuntong hininga si Roberto. Patuloy pa rin siya sa therapy gaya ng napagkasunduan namin. Sabi ng therapist niya, mahaba-habang proseso ito. Marami pa siyang kailangang harapin bago tuluyang magbago. Sa tingin ninyo po ba mapapatawad ninyo siya? Sa totoo lang, hindi ko pa alam, amin ni Roberto. Ang pagpapatawad ay isang bagay, pero ang muling pagtitiwala, iba yon. At kung walang tiwala, hindi mabubuhay ang isang pagsasama. Sa kaloob-looban niya, hati pa rin si Roberto. Bahagi ng puso niya ay nagmamahal pa kay Angelica, sa babaeng nakasama niya ng mahigit 15 taon. Ngunit ang isa pang bahagi ay hindi makalimutan ang kalupitang ipinakita nito at ang malamig na katuwiran na ibinigay para rito. 2 linggo ang lumipas, tumawag si Angelica. Roberto, maingat niyang sabi, kakatapos ko lang ng unang yugto ng therapy. Sabi ni Dr. Mendonça, may totoong pag-unlad na raw ako sa pagkilala kung gaano kalason ang mga ugali ko noon. Mabuti yan, kumusta ang pakiramdam mo? Nahihiya, lubos na nahihiya. Pero mas determinado ako ngayon na maging mas mabuting tao. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, narinig ni Roberto ang katapatan sa boses ni Angelica. Ano ang inirerekomenda ng therapist mo? Sabi niya, dapat humingi ako ng tawad kay Teresa ng personal, isang tunay na paghingi ng tawad, at magsimula akong magboluntaryo sa mga babaeng nasa mahihinang kalagayan para matutunan ko ang tunay na empatiya. Malakas na unang hakbang yan. Roberto, malumanay niyang sabi, pwede ba tayong maghapunan sa susunod na linggo? Usap lang, walang pressure. Nagatubili si Roberto. Hindi ko pa alam kung handa ako. Please, gusto ko lang ipakita sa iyo ang pagbabago ko. 6 na buwan matapos ang pagtatalo na nagbago sa lahat, nagkita sila ni Angelica sa isang tahimik na restaurant sa downtown. Iba na ang itsura ni Angelica, mas kalmado, mas simple. Ang dating yabang ay napalitan ng kababaang loob. Kita sa kilos at tinig niya na malalim ang naging epekto ng therapy. Kumusta si Teresa? Tanong niya, at sa pagkakataong ito walang halong tensyon, tapat na pag-uusisa lamang. Magaling siya, sagot ni Roberto. Na-promote na naman, balak niyang kumuha ng degree sa business administration. Masaya ako para sa kanya, wika ni Angelica. Tunay akong masaya.
Tinitigan ni Roberto ang mukha niya. Sa unang pagkakataon, walang maskara, walang pagpapanggap. Angelica, tanong niya, ano ang natutunan mo tungkol sa sarili mo sa therapy? Tungkol sa dahilan ng mga ginawa mo noon? Huminga ng malalim si Angelica na may malalim akong mga insecurities na hindi ko hinarap. Tinakpan ko yon sa pamamagitan ng kontrol. Kapag nakakaramdam ako ng kawalan ng kapangyarihan sa sarili kong buhay, inililipat ko iyon kay Teresa. Ang pagpaparamdam sa kanya na mababa ay nagbibigay sa akin ng maling pakiramdam ng kontrol. Iyon ang unang beses na inamin niya ang ugat na psikolohikal ng kanyang mga kilos. At paano mo sisiguruhing hindi na mauulit yon? Magpapatuloy ako sa therapy, sagot niya, at nagsimula na akong magboluntaryo sa isang NGO na tumutulong sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso. Tinulungan ako nitong makita ang pinsalang ginawa ko. Mula sa kabilang panig, gusto kong magpatuloy sa pag-unlad. At umaasa akong bibigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Tahimik si Roberto, iniisip ang bawat salita. Handa akong pag-isipan ito, maingat niyang sagot, pero may mga kondisyon. Ipagpapatuloy mo ang therapy, magpapa-couples counseling tayo, magkakaroon ng ganap na transparency sa pananalapi, at kapag bumalik ang mga dating ugali, tapos na, walang palusot, namasa ang mga mata ni Angelica. Tinatanggap ko lahat. Gusto kong patunayan na kaya kong magbago ng totoo. 1 taon makalipas, muling ikinasal sina Roberto at Angelica sa isang maliit at payapang seremonya. Naroon si Teresa, hindi na nakauniforme, kundi nakadamit na maayos at elegante, nakatayo ng may kumpiyansa sa hanay ng mga panauhin. Nagtapos na siya sa kolehiyo at isa ng regional manager sa kumpanya ni Roberto. Sa pagtataas ng baso para sa tagay, tumingin si Roberto sa paligid, sa silid na puno ng mga taong nagbago dahil sa katotohanan, pag-unlad at mahihirap na pag-uusap. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo, sabi niya, at salamat sa iyo, Teresa, dahil pinaalala mo sa amin na minsan ang katarungan ay nagsisimula sa isang matapang na taong tumatayo para sa tama. Ngumiti si Teresa, may luha sa mga mata. Ang kanyang paglalakbay mula sa kasambahay na inalisan ng dangal hanggang sa iginagalang na propesyonal ay hindi lamang nagbago ng sarili niyang kinabukasan, kundi nagising din ang mga tao sa paligid niya at natutunan ni Roberto ang isa sa pinakamahalagang aral sa buhay, na minsan ang pinakadakilang regalo na maibibigay natin sa kapwa ay ang pagkakataong bumangon, mapansin at mapatunayan ang tunay nilang halaga sa mundo. Wakas.